Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 2, Good Manners and Right Conduct, Week 8, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isasakilos ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa mga bisita. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo? Naalala niyo pa ba ang mga kasanayang ating hinuhubog sa mabuting pagtanggap sa mga bisita na siyang nagpapanday ng ating mabuting pakikitungo o hospitality? Magaling kung ganon! Bago natin umpisahan ang ating aralin ay manalangin muna tayo. Salamat po sa araw na ito, sa aming pamilya, guro at mga kaibigan. Gabayan po ninyo kami upang maging masigasig sa aming pagkatuto. Naway ang aming pagkatuto ay maging daan sa aming pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula, ating tandaan at laging sundin ang ating alituntuning pangklase. Una, umupo ng maayos. Pangalawa, makinig ng mabuti sa guro at sa kamag-aral na nagsasalita. Pangatlo, itaas ang kamay kung mayroong katanungan o kung mayroong nais ibahagi para mabigyan ng pagkakataon na magsalita. Pang-apat, kalapitin ang katabi kung nagsasalita ng hindi pa tinatawag. Bago tayo dumako sa mga gawain, mayroon bang may katanungan pa tungkol sa ating naging talakayan at gawain noong nakaraang linggo? At bago naman tayo magsimula ng mga gawain, tayo'y tatayo at maglalaro. Makinig ng mabuti sa panuto. Ang ating laro ay ang pag-uulit at pag-anyaya sa lahat ng ating pagbabalik-aral sa nagdaang talakayan noong isang linggo. Ang ating gawain ay tatawaging bisita. Sino-sino sila? Narito ang mga panuto. Isulat o ipaskil sa dalawang magkalayong bahagi ng pisara ang salitang oo at hindi. Patayuin sa bandang likod ng silid-aralan ang mga mag-aaral. Una, makinig ng mabuti sa mga babanggitin kung grupo ng mga tao. Pangalawa, kapag narinig ninyo ang salitang go, ay pipila kayo sa oo kung tinuturing ninyong bisita ang grupo ng taong nabanggit ko at pipila naman sa hindi kung sa tingin ninyo ay hindi sila bisita. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang na isakikilos ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa mga bisita sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagpapahalagang mabuting pakikitungo o hospitality. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Sabay-sabay nating basahin, bisita, mga kilala at hindi kilala. Mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Sino o sino-sino sila? At bakit sila bumibisita? Ating talakayin ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa bisita.
Narito naman ang isang gawain. Dahil tayo ay nagbabalik-aral sa mga naisagawa natin noong nakaraang linggo, alalahanin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagsusulat sa ating sisidlan ng mabuting pagbati. Una, isulat ang mga pagbati na inyong aasahan kung kayo naman ay magiging bisita sa ibang tahanan o lugar. Pangalawa, itiklop ng magkahiwalay ang 2 pirasong papel. Pangatlo, ilagay ang mga piraso ng papel sa ating sisidlan ng mabuting pagbati. Ngayong natipon natin ang ating mga inaasahang mga pagbati, kung tayo ay magiging bisita, ngayon ay isasagawa at isabubuhay natin ang mga ito. Bawat isa sa inyo ay bibigyan ng pagkakataon na bumunot ng 1 pirasong papel para basahin at bigkasin ang pagbati na inyong napunot. Mga bata, sa naging gawain natin, ano ang inyong natutuhan? Ano ang naramdaman ninyo sa ating naging gawain? Ano-ano ang mga pagbati na kayo ay pinakanagalak o nasiyahang madinig? Ang mga pagbati bang iyon ay nararapat ding pagbati kahit sa mga hindi nating kakilala? Bakit oo? Bakit hindi? At ano kaya ang magiging epekto ng mabuting pagtanggap sa bisita sa pamamagitan ng mabuting pagbati? Sa puntong ito, nakita natin ang ilang pamamaraan ng pagtanggap ng pamilya sa mga bisita. Natukoy din natin ang ilan sa mga itinuturing natin na bisita. At naitanong natin kung ang mga kasanayan at mga pamamaraan ba ng mabuting pagtanggap sa bisita ng pamilya ay naaayon at nararapat din ba para sa mga taong hindi natin kakilala. Ngayon, lagyan ng masayang muka kung ang gawain ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Malungkot na mukha naman kung ito ay hindi nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Sa puntong ito, natutukoy at nakikilala natin ang iba't ibang mga pamamaraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa kahit na sila ay maaaring hindi natin kakilala. Pero ang kailangan nating paigtingin ay ang ating pag-iingat sa bawat kilos na ating isasagawa. Para naman sa ating gawain, bigyan natin ng 3 palakpak ang gawain na aking babasahin kung ito ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita na maaaring hindi natin kakilala. At 3 padyak naman kung hindi ito nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Ngayon naman ay sumulat ng hindi bababa sa 5 gawaing ipapangako mong gagawin tuwing may darating na bisita sa inyong tahanan, kahit na sila ay hindi mo kakilala. Ang mga pamamaraang ito ay dapat na magpakita ng pamamaraan na kayo ay maingat at nananatiling may mabuting pagtanggap sa bisita.
Para naman sa inyong takdang aralin, magsulat o maghanap ng isang salawikain na magpapaalala ng mabuting pakikitungo sa kapwa. At maaaring dagdagan ng disenyo para magamit at may paskil sa bulletin board bilang paalala sa pagsasagawa ng kabutihan. Day 2. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa iba't ibang sitwasyon. Magandang araw sa inyong lahat! Kumusta kayo? Ngayong araw, ipagpatuloy natin ang ating talakayan at pagsasagawa ng mga aktibidad na may kinalaman sa mabuting pakikitungo o hospitality. Bago tayo magsimula, ay manalangin muna tayo. Salamat po sa araw na ito, sa aming pamilya, guro at mga kaibigan. Gabayan po ninyo kami upang maging masigasig sa aming pagkatuto. Naway ang aming pagkatuto ay maging daan sa aming pagiging mabuting tao. Bago tayo dumako sa mga gawain, mayroon bang may katanungan pa tungkol sa ating naging talakayan at gawain kahapon? Kahapon, tinukoy natin ang mga maingat na pamamaraan ng pagtanggap sa mga bisitang maaaring hindi natin kakilala. Bilang pagbabalik-aral, naaalala niyo pa ba ang ating sisidlan ng mabuting pagbati? Balikan natin ito at bibigyan natin muli ng pagkakataong magbasa at magbigkas ng pagbati ang bawat isa. Narito naman ang ilang panuto para sa guro. Mga bata, ganoon din nga ba ang mga pagbati sa mga bisitang maaaring hindi natin kilala? Sa araw na ito, kayo ay inaasahang na ipakikita ang kahalagahan ng mabuting pakikitungo o hospitality sa iba't ibang sitwasyon. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Narito naman ang isang gawain, mga panuto. Una, nakasulat ang mga grupo ng tao na ating nakakasalamuha. Pangalawa, magbabanggit ako ng mga sitwasyon o gawain na nagpapakita ng mabuting paraan ng pagtanggap sa bisita. Pangatlo, pagkatapos kong banggitin ang sitwasyon o gawain, kinakailangan niyong pumila sa hanay kung saan angkop ang gawain. Pang-apat, magtaas ng kamay kung mayroong paglilinaw na nais banggitin. Ngayon mga bata, ano-ano ang ating mga naaalala o naiisip na mga paalala sa pagtanggap sa mga bisita, lalo na sa mga bisitang maaaring hindi kilala? Basahin ang grupo ng salita sa ibaba at isagawa ang gawain. Mga paalala sa pagtanggap sa bisita. Isagawa naman ang mga sumusunod. Bigyang muli ng mga piraso ng papel ang mga mag-aaral. Ipasulat ang mga gawaing nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Isang piraso para sa kilalang bisita at isang piraso ng papel para naman sa hindi kakilala. Mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa bisita.
Gamitin natin muli ang ating sisidlan. Kung kahapon, tinawag natin itong sisidlan ng mabuting pagbati, ngayon naman ay tatawagin na natin itong sisidlan ng kabutihan. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap sa ibaba. Mga paalala sa pagtanggap sa bisita. Pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa tahanan bilang tanggapan ng ating mga bisita. Pagpapatuloy sa mga bisitang kilala. Masayang pagbati sa mga bisita. Pag-alok ng makakain o maiinom. Maayos na pagtatanong ng pangalan ng bisita. Magalang na pagbangkit na wala ang taong hinahanap sa bahay. Mahinahon at magalang na pagtanggi sa inaalok na binebentang pagkain o serbisyo. Pagsigaw sa taong bumibisita. Pakikipag-agawan ng pagkain sa bisita. Pakikipagkwentuhan kahit hindi ka kasama sa usapan. Pagpapaalis sa mga kaibigan ng iyong magulang at pagtanggi sa pagpapatuloy kung wala ang taong hinahanap. Ngayon ay hawak natin ang sisidlan ng kabutihan. Makinig sa aking panuto na babasahin. Una, muli nating ipapaikot sa klase ang sisidlan ng kabutihan. Pangalawa, bawat isa ay bubunot ng isang pirasong papel. Pangatlo, bigyan ng pagtataya kung ang nabunot na piraso ng papel ay nagsasaad ng kabutihan o kung ito ay hindi nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Para sa guro, isulat sa dalawang magkahiwalay na bahagi ng pisara na pagpipilian ng mga mag-aaral ang kabutihan at di mabuting pagtanggap. Papilahin ng maayos ang mga mag-aaral. Bigyan ng pagkakataon ang dalawang hanay na magkaroon ng pag-uusap o talakayan. Para naman sa karagdagang gawain, maaaring tukuyin ang mag-aaral na tatayong tagapagpadaloy ng kanilang pagbabahaginan. Kung malaki ang grupong nabuo, maaari pa itong hatiin muli. Pumila ng isa o dalawang kinatawan sa bawat grupo para ibahagi ang mga napag-usapan. Narito naman ang ilang mga gabay na tanong. Una, ano ang ipinapakita ng mga gawain na inyong napag-usapan? Pangalawa, ano ang naidudulot nito para sa ating ugnayan sa kapwa? Sa puntong ito, nauunawaan at natutukoy na natin ang kahalagahan ng mabuting pagtanggap sa mga bisita. Ang lahat ng mga ito ay atin na ding naisasagawa at nakahasa sa loob ng ating paaralan. Mga bata, naalala niyo pa ba ang #AGM? Ano ang gagawin mo? Bilang pagpapatuloy ng ating talakayan, may mga sitwasyon akong babanggitin. Kailangan nyo lang sagutin ang #AGM at ipaliwanag ang bawat sagot. Bigyan natin ng 3 palakpak ang gawain na aking babasahin kung ito ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita na maaaring hindi natin kakilala. 3 padyak naman kung hindi ito nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Ngayon naman ay punan ang mga sumusunod ng wastong impormasyon. Para naman sa inyong takdang aralin, magsulat ng tula na may 2 saknong tungkol sa naidudulot ng mabuting pagtanggap sa bisita. Day 3. Mga layunin.
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na patutunayan na ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa mga bisita ay sumasalamin sa mabuting pakikitungo o hospitable at mabuting ugnayan sa pamayanan. Magandang araw sa inyong lahat! Kumusta kayo? Napakarami na ng mga aktibidad na ating naisagawa na may kinalaman sa mabuting pakikitungo o hospitality. Bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo. Salamat po sa araw na ito sa aming pamilya, guro at mga kaibigan. Gabayan po ninyo kami upang maging masigasig sa aming pagkatuto. Naway ang aming pagkatuto ay maging daan sa aming pagiging mabuting tao. Noong nakaraang araw, tinukoy natin kung sino-sino ang mga itinuturing natin na mga bisita. Kahapon, nagbigay din tayo ng mga halimbawa ng ilang mga paraan ng mabuting pagtanggap sa mga bisita kahit hindi natin sila kilala. Nauunawaan natin na sinasalamin ng mabuting pagtanggap sa mga bisita ang pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Para sa guro, gumuhit sa pisara ng isang punong kahoy na walang mga dahon. Bibigyan ng isang piraso ng papel ang bawat isang mag-aaral. Ipasulat sa piraso ng papel ang kani-kanilang mga pamamaraan ng mabuting pagtanggap ng bisita. Idikit ang mga ito sa pisara upang magsilbing mga dahon ng ilang mayabong na puno. Ang bawat isa ay bibigyan ng isang pirasong papel at magpasulat ng isang pamamaraan ng mabuting pagtanggap sa kahit sino o anong uri ng bisita. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang naiuugnay ang kahalagahan ng mabuting pagtanggap sa bisita sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa pamayanan sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng pagpapahalagang mabuting pakikitungo o hospitality. Basahin natin ang mga sumusunod na salita sa ibaba. Uri ng bisita, layunin ng pagbisita, at lugar kung saan bumibisita. Ang mga ito ay ang pangkalahatang ideya sa kung paano at kung ano-ano ang mga isasagawang pagkilos o pagpapakita ng mabuting pagtanggap sa mga bisita bilang paghubog ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Ang paghahasa ng mabuting pakikitungo sa kapwa ay siyang nagpapalalim ng ugnayan sa pamayanan. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Mayroon ba itong mga pagkakaiba o pagkakaparehas sa mga tinalakay natin kahapon? Narito naman ang isang gawain. Ito ay ang pagpili at pagpila. Mga panuto. Magbabanggit ako ng pangungusap na naglalaman ng mga tao, sitwasyon o pakay na inyong tutukuyin kung ang mga ito ay tungkol sa isa sa mga nakasulat sa pisara.
Ating talakayin ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa bisita. Ang lahat ng ating mga pinilahan ay may kinalaman sa paghubog ng ating pag-unawa sa mabuting pagtanggap sa bisita. Isa-isahin natin at ilakip sa angkop na grupo ang ating mga nabanggit. Sa mga uri ng bisita, nariyan ang mga kaibigan at katrabaho ng mga magulang o kapatid. Kabilang rin ang mga ahenteng may dalang tarheta at polyeto ng produkto at opisyal o kinatawan ng barangay, munisipyo o lungsod. Para naman sa lugar, nariyan ang paghahanda sa tahanan, pagpapatuloy sa opisina o tanggapan, at pagpapapasok sa silid-aralan. Para naman sa layunin o pakay, nabibilang riyan ang pag-ensayo sa tahanan kasama ang mga kagrupo para sa sabayang pagbigkas. Nariyan rin ang pagpaplano sa proyektong pang-eskwelahan at pagpupulong at pagkukwentuhan tungkol sa family reunion. Mga bata, bakit mahalagang malaman at maunawaan ang uri ng bisita na ating tinatanggap? Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang lugar kung saan tinatanggap ang bisita? Bakit mahalagang malaman at maunawaan ang pakay ng bisita na ating tinatanggap? Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at sagutin kung #AGM. Sa puntong ito, natukoy at naisasagawa natin ang mga paraan ng mabuting pagtanggap sa bisita na sumasalamin sa pagpapalalim ng ugnayan sa pamayanan. #AGM. Piliin ang kanais-nais o mabuting pagtanggap sa bisita sa bawat sitwasyong nakasulat. Isulat sa sagutang papel ang titik ng napiling sagot. Para sa inyong takdang aralin, magsulat ng tula na may 2 saknong tungkol sa naidudulot ng mabuting pagtanggap sa bisita. Day 4. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na iuugnay ang kahalagahan ng mabuting pagtanggap sa bisita sa pagkakaroon ng maayos na ugnayan sa pamayanan. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo?
Ngayong araw, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan at pagsasagawa ng mga gawaing nagpapakita ng mabuti at tamang asal. Ang mga ito ay may kinalaman sa mabuting pakikitungo o hospitality. Bago tayo mag-umpisa ay manalangin muna tayo. Salamat po sa araw na ito, sa aming pamilya, guro at mga kaibigan. Gabayan po ninyo kami upang maging masigasig sa aming pagkatuto. Naway ang aming pagkatuto ay maging daan sa aming pagiging mabuting tao. Bago tayo dumako sa mga gawain, mayroon bang may katanungan pa tungkol sa ating naging talakayan at gawain kahapon? Narito ang ilan sa mga halimbawang mga kasanayan sa pagtanggap ng bisita. Pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa tahanan bilang tanggapan ng ating mga bisita. Pagpapatuloy sa mga bisitang kilala. Masayang pagbati sa mga bisita. Pag-alok ng makakain o maiinom. Maayos na pagtatanong ng pangalan ng bisita. Magalang na pagbanggit na wala ang taong hinahanap sa bahay o paaralan. At mahinahon at magalang na pagtanggi sa inaalok na binebentang pagkain o serbisyo. Sa araw na ito, kayo ay inaasahang napatutunayan na ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa mga bisita ay sumasalamin sa mabuting pakikitungo o hospitable at mabuting ugnayan sa pamayanan. Sa araw na ito, tayo ay magtatapos ng mga aktibidad at talakayan na may kinalaman sa mabuting pakikitungo. Makailang beses na nating nabanggit na ang paglinang ng mabuting pagtanggap sa bisita ng bawat miyembro ng pamilya, ng paaralan, ng komunidad o pamayanan ay sumasalamin sa mabuting pakikitungo at mabuting ugnayan sa pamayanan. Narito ang ilang mga salita. Ating basahin at unawain ang mga ito. Mga bata, ano ang kahulugan ng salitang nakapaskil o nakasulat sa pisara? Mayroon ba itong mga pagkakaiba o pagkakaparehas sa mga tinalakay natin kahapon? Kanina, itinampok natin na naging matagumpay ang bawat grupo sa pagsagawa ng mga paraan ng mabuting pagtanggap sa bisita na siya ring nagpapakita ng mabuti at tamang asal na sumasalamin sa ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Sa pagkakataong ito, ating papatunayan na ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa mga bisita ay sumasalamin sa mabuting pakikitungo o hospitable at mabuting ugnayan sa pamayanan. Ngayon ay sagutin naman ang mga tanong. Ano ang inyong nararamdaman kung kayo'y mabuting tinatanggap bilang bisita sa iba't ibang lugar? Isulat ang sagot sa isang pirasong papel. Ilalagay natin muli ang mga ito sa ating sisidlan. Tatawagin natin ito na sisidlan ng kabutihan. Ating talakayin ang mga paraan ng mabuting pagtanggap ng pamilya sa bisita. Sa araw na ito, bigyan ng pagkakataon para magbunutan at magbahaginan ang mga mag-aaral. Ang makukuha niyang piraso ng papel ay maaaring iba ang nagsulat. Mga bata, ano ang nabanggit na nararamdaman ng iyong nabunot? Bakit ganoon ang iyong naramdaman? At maaari ka bang magbahagi ng karanasan?
Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng think per share. Magtalaga ng mga magkaparehas sa klase. Ang bawat isa ay mag-iisip ng pagkakataon na kayo ay tinanggap bilang bisita. Pangatlo, ano ang iyong naramdaman sa pagtanggap sa iyo bilang bisita? Pang-apat, bilang hakbang pasulong, ano ang iyong gagawin sa iba? Magbahaginan ang magkaparehas at pumili ng mga mag-aaral na gustong magbahagi ng kanilang naging kwentuhan. Sa puntong ito, napakarami na ng mga gawain na ating natutukoy bilang mga pamamaraan ng mabuting pagtanggap sa bisita. Ang mga ito ay nagpapatibay din ng ugnayan sa ating pamayanan. Kung kaya, sagutin ang mga sumusunod. Una, bakit natin isinasagawa ang mga mabuting pamamaraan ng pagtanggap ng mga bisita sa iba't ibang sitwasyon? At ano ang naidudulot ng mabuting pakikitungo sa ating kapwa? Ngayon naman ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Mga bata, nakapaglaro na ba kayo ng bingo? Narito naman ang mga bingo cards na naglalaman ng iba't ibang pamamaraan ng mabuting pakikitungo sa bisita. Ngayon, gumuhit ng bituin kung ang nakasaad ay nagpapakita ng mabuting naidudulot ng mabuting pagtanggap at pakikitungo sa bisita. Para sa inyong takdang aralin, magbahagi ng 3 pamamaraan ng pakikitungo sa bisita na naglalahad o nagpapakita ng magalang na pagtanggi. Day 5. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at naibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikalawang markahan, ika-4 na lagumang pagsusulit sa GMRC2. Mahusay mga bata! End of Week 8. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!